Ang Pilipinas ay isang lupain ng mga malalayong barangay at may makulay na kultura. Sa mga bundok, may mga rice terraces na gumugol ng mga henerasyon upang maitayo. At ang mga baybayin ay napapaligiran ng malilinaw na dagat at magagandang lagoons. Ang mga tao mula sa Hilaga hanggang Katimugang Mindanao ay mga bihasang mangangalakal, mangingisda at mga mandirigma. Sa mga sultanato at rajahnate, may mga pinuno tulad ng mga datu at raja, at ang relihiyon ng mga katutubo ay nakabatay sa kalikasan at espiritu. Ang kultura ng Pilipinas noon ay puno ng kasaysayan, kalakalan, at matatag na koneksyon sa kalikasan. Ang Pilipinas ay nahahati sa 3 pangunahing pook: Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa Luzon, ang mga Tagalog at Ilocano ay namumuhay sa mga barangay at may mga makapangyarihang pinuno tulad ng mga datu at raja. Dito matatagpuan ang mga sinaunang bayan ng Tondo at Maynila, mga sentro ng kalakalan na konektado sa mga banyagang mangangalakal mula sa China at Borneo. Sa Visayas, ang mga Bisaya ay kilala sa kanilang kasanayan sa pag-navigate at paglalakbay sa dagat. Ang rajahnate ng Cebu at ang mga sultanato ng Sulu ay nangunguna sa mga puok na ito. Ang Cebu ay isang mahalagang sentro ng kalakalan at kultura, at dito din nagsimula ang unang kontak ng mga Pilipino sa mga banyaga tulad ng mga Espanyol at Mestizo. Sa Mindanao, ang mga Moro sa Sultanato ng Sulu at Maguindanao ay may malakas na pamahalaan at ipinaglalaban ang kanilang relihiyon, ang Islam, na dumating mula sa mga mangangalakal at misyonaryong Muslim mula sa Arabia. Dito rin matatagpuan ang mga maunlad na komunidad at mga kultura ng mga katutubong Mindanaoans na may malalim na kasaysayan at ugnayan sa kanilang kalikasan at espiritu. Sa kabuuan, ang bawat rehiyon ng Pilipinas ay may sariling kultura, pamumuhay at sistema ng pamahalaan, ngunit lahat ay may iisang layunin: ang magtaguyod ng matatag na komunidad na may malalim na ugnayan sa kalikasan at espiritu. Yan ang Pilipinas noon.